Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell. And yung topic po natin for today is, tama bang talian ng mga demonyo? And makikita po to sa Matthew chapter 16 verse 19. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Sa Tagalog naman po, ibibigay ko sa inyo ang susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang ipantulot mo sa lupa ay papantulot din sa langit. Ngayon naman po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Sa teaching po, first teaching, the keys of the kingdom present stewardship. So, yung susi po ng kingdom is, ibinigay na po siya sa pinakamamamahala sa ating mundo or sa church na mayroon tayo, and ito yung mga pastors or bishop. So, sa second teaching naman po, binding and loosing refer to church discipline. So, yung mga ginagawa po natin or yung mga buting nagagawa po natin, nagre-refer po to sa church na pinagsisimbahan natin, kung mabuting asal ba yung mga tinuturo or hindi naman mabubuting asal, kasi doon po nagre-reflect yun. Sa third teaching naman po, godly deeply values the purity of His church. Dahil alam naman natin ng Panginoon sa Kristo nagtatag ng church upang mapatibay pagsasamahan or mapanatili yung kabutihan sa mundo. So, kung hindi ka naman gagawa ng kabutihan, magre-reflect to sa ating Panginoon. Sa application naman po, first application, avoid binding and losing spiritual power. So, i-avoid po natin na gumawa tayo ng mga kasamaan, and yung mga spiritual powers na nakukuha natin, i-avoid po natin ito, yung mga bad spiritual na nakukuha natin. Hindi dapat na meron tayong ganon. So, sa second application naman po, be open to correction from fellow Christians. So, kung may mga church meet tayo na kinokorek tayo about sa ginagawa nating mali or sa nakikita nilang mali about sa atin, huwag na natin silang kontrahin pa, dahil alam nga nila or nakikita na nila na mali ito. So, hindi na tayo dapat pang makipag-away pa. Sa third application naman po, submit to leadership of your church. Yung leadership ng church na mayroon tayo, submit natin yung mga tiwala na meron tayo sa kanila, na kaya nilang i-preach yung gospel na salita ng ating Panginoon. Ngayon po, proceed po tayo sa discussion. What should we be humble and open to correction from fellowship? Yan po. Dapat nga tayong maging humble sa pag-correct sa atin ng mga nakakantanda or mga church meet natin, dahil hindi naman nila tayo sisitahin or hindi naman nila tayo i-correct sa mga mali natin ginagawa, kung sa tingin nila ay tama ito, dahil alam nga natin na kabutihan lang din naman ang gusto nila sa atin. So, huwag tayong magalit or tanim ng sama ng loob sa mga ka-church meet natin kung tayo ay pinagsasabihin nila about sa mga nakikita nilang mali sa atin. And ayun lamang po for today's discussion. Thank you for watching.